iniimbita ang ating mga mata na itikit. Ano? Kaya siguro sa pagitan ng ating mga speakers ngayong hapon ito ay makakapulot kayo sa kanila ng mga importanteng mga aral. No? Kasi yung i-share nila sa inyo ngayong hapon ito ay mga personal experiences nila. No? Ngayon, kayo ay nagpaplano ng kolehiyo. No? Kasi ngayon kayo ay 16-17. So medyo sabi nga natin yung inyong mga pananaw, kung ano yung kurso na inyong kukunin, no, ay maaaring naman naguluhan pa kung ano yung kukuning kurso, edukasyon. Kaya ang tulong ng ating mga speakers ngayong hapon ito, upang sa ngayon ay makapili kayo ng tamang kurso na babagay sa inyo. At wala kami na makatutulong ito sa inyong mga desisyon. Lalo na kasi yung pagpili ng isang magiging okasyon ay dapat ay talagang gusto natin at disiplin tayo. At siyempre kami ay nagpapasalamat na naririto kami ngayon upang makapagbahagi sa inyo. So ang malang namin, sana yung mga nasa likod, no, ay okay lang ba na yung mga nasa likod na medyo nahihirapan, pwedeng lumapit na dito sa harap? Pwede natin gawin parang ellipse yung ating pwesto. Parang ellipse. Pa-curve. Para makita natin lahat. Ngayong hapon ito, huwag niyong sasayangin ang pagkakataon ito na makinig tayo doon sa mga speakers natin. Alam ko na hindi lang mga sasabihin ay makatutulong sa inyo. So, naniniwala kami na importante na magkaroon kayo ng tamang direksyon sa inyong pagpili ng mga kurso at okasyon. Para hindi kung kasaman din, marami tayong naranasan kasi ang nakikita na minsan nagkukulehiyo tayo o makapasok kolehiyo niya. Nandun sila, nag-aaral sila, pero pagkatapos ng isang taon, ay hindi talaga sa mag-isip na lang ang course. So, ngayon parang ngayong hapon ito, makatutulong sa inyo ang meeting na ito para mag-desisyon kayo kung ano inyong mga kurso o okasyon. So, iwasan na lang natin aking mga mata kapag ito ay pumipigil, kasi mga iba ay talagang makakabang kayo lumising, no? Pwede nyo massage nyo yung mga kamay. Kapag kayo ay nakakaramdaman na ng to, para mawala yung ining ng to. So alam ko na ang meeting na ito ay importante. At ngayong hapon ay mapapagyan natin ang ating mga speakers. So ito lang muna ang sabihin at iwan sa ating slide. Bibigyan ko na kayo lahat ng para
Ganun po siya sa branch, sa president ng branch. Pinag-aaral niya yung sarili niya ng college. Mr. Graduate ako yung nag-aaral sa radio. Tapos operator din siya. Tapos graduate siya sa TESDA. Tapos nag-aaral siya sa Meralco Foundation ng Dato Manila. Yun. Tapos may dalawa siyang anak, isang babae, isang lalaki, na malulusog. 10 silang magkakapatid. Nasilid sila sa temple. Nag-serve ng mission sa Cagayan de Oro television. Naging collector siya sa Meralco, tapos naging cashier siya doon. At ngayon, may mga tao na siyang hinahawakan doon sa trabaho niya. Tapos, welcome natin si Brother Renato, ay President Renato Suebarbe. Magandang hapon sa inyo lahat, brother and sisters. Lubos akong nagpapasalamat sa kapatid na nangyayari yung napagkakataon na maging isa sa nagbibigay ng insight sa inyo tungkol sa experience ko sa aking buhay at sa aking trabaho. Ang simulang ito at bahagi ko sa inyo nung tayo na mag-start na matapos ko yung high school, ay yung mga kaklas ko na mapapansin na magkano sila na nakikita ko na yung iba nagpapali, yung iba ay sa doktor, mamibili siya ng mga kurso na napapasokan. Isa ako sa naghahanap na isang kurso na hindi ko na makamtan sa buhay bilang isang veterinary. Sabi ko sa kapatid ko, ano kaya po siya na dapat na paano ko na nasapat sa akin mga kami magkakapatid na isang po, hindi kaya na mapag-aral dahil kami isang magkakapatid. Ngayon, hindi pwedeng sabay-sabay yung mga tapos ng college at isa sa gusto mong buhay magiging radio operator. General GRC yung tinatawag, General Radio Communication Operator. Tapos yung pag-exam ko ay nagpailan ako ng mission 1991, natanggap ko bilang sa Cagayan de Oro at mission. At pagkatapos ng pag-mission ko ay biniyayaan ako ng Panginoon na makapagtrabaho sa Hopewell Power Plant. Hindi ko akalain na makapagtrabaho sa Hopewell ay galing ako sa radio operator at tatanggap ako bilang isang preventive maintenance. Bilang isang preventive maintenance, ang nahawakan naming makina ay nasa 182 makina kasama namin mga turbina. Kaya